Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Young couple who gets married, has children, and buys a house. Diba? With mortgage and new expenses, money becomes tight. They tell themselves they will start saving later. So marami ba tayong nakakausap na ganyan o baka tayo mismo ganyan, no? So mahirap kasi pagka may couple. Actually, ang problema sa mindset ng mga Pinoy, 'di ba? Parang ginagaya natin yung mga artista na ang bongga ng kasal nila. So dapat sa atin din parang ganun din, 'di ba? Pangarap din natin ng ganun. Kaya lang wala namang masama sa ganun kung kaya talaga natin. So for example, may gumagastos po kasi ng 500,000, 1 million sa kasal pa lang. So alam nyo kasi pag gagastos tayo, dapat times 10 yung pera mo. So ibig sabihin, kung gagastos ka ng 1 million, dapat may 10 million ka. Kasi ang problema sa atin, gumagastos tayo ng 500,000, 1 million. Tapos halimbawa, iniipon mo yun ng matagal. 'Di ba? Tapos, pagtatrabaho ka na naman para mag-ipon na naman. So, balik ka sa zero. 'Di ba? So, yun yung nagiging problema. Kasi, pagkakasal nyo, yun pa lang yung start, 'di ba? May mag-aaral kayong anak, yung palang gatas ng mga anak, 'di ba? Sobrang ano na yan, gastos. So, dapat kino-consider natin yun. Kaya nga, importante yung family planning, no? Yung financial planning na mag-asawa. So, yan, no? As they enter midlife, their children go to college. This time is the tuition fee naman ang problema, no, ng budget nila. Soon, the parents will join the majority of people approaching retirement with little or no savings. They know they must save, but now they say it's too late, no? So again, there's no perfect time to start, no? Kasi kapag ayan nga, nag-college naman yung mga anak mo, gastos pa rin, di ba? So napapansin nyo ba, hindi naman nababawasan ng gastos natin eh. Nadadagdagan eh. Di ba? So, anong gagawin natin? Kailangan talaga intentional ka sa pagbabudget para may matitira talaga. Okay? Oh, sabi nga dito, no? If you save 1,000 pesos every month, you will become a millionaire in 23 years at 10%, no? Tignan natin. So yan, sa 1,000 per month mo, 276,000 yung savings mo. Dahil mag-grow siya, earning interest, yung 276,000 mo lumago, no? Naging 1 million. So again, don't wait. Start to save as much as you can, as soon as you can. So ito yung narinig ko kay Sir Noel, no? Kasi talagang sobrang maganda yung mga tinuturo niya sa financial, personal finance natin eh. So, kung ano yung matabi natin na mas malaki, and as soon na magawa natin, no? So, meron dito ako mga kausap ko, nag-start sila at the age of 22, no? Nakakatuwa kasi tapos na nila yung mga plan nila na 5 years, 7 years, no? So, maganda kasi ginawa mo na eh. O, edi kung gusto mo mag-travel, edi may may fund ka na for travel kasi wala ka nang binabayaran na plan, 'di ba? So ito no, save early, save later. Favorite ko din tong table na to kasi dito natin makikita yung kung ano ba yung pipiliin natin, no? Kasi may at the age of 25 nag-start si save early. Ito no. Yung second naman, magkaibigan sila, pero nag-start siya at 31. Siguro etong si Mr. Save Later, mas priority niya pang mag-travel, o kaya naman bumili ng gadget, 'di ba? Pero si Save Early kasi, siguro na-educate siya, no, sa financial and gusto niya talaga may marating sa buhay, no, or mapuntahan yung kanyang pinaghihirapan sa trabaho, no? So ito tandaan natin na every year you delay your savings cost you millions over long term. Okay? Pakitype po, cost, 'di ba? So again, pag nag-delay tayo, may cost 'yan, no? So
titignan nyo every time na nagde-decide kayo. Lagi kasing 'di ba may option 1, option 2, may opportunity kasi yung kabila, no? Pag ito pinili mo yung 1, meron kang cost na mawawala sa 2. Kaya make sure lang pumipili talaga tayo nung tama, no? So tingnan natin, no? Ayan, so ang layo ng difference kasi si Save Early, dahil nag-start siya ng at age of 25, 9.5 million nun yung naging pera niya. No, pareho lang silang inipon, 120,000. 20,000 for 6 years. So 9.5 compare kay Save Later na, ayan, napakamot na siya ng ulo. Grabe, no? Kalahati lang, 4.8 million. Pero pareho lang silang inipon. O, tignan natin yun, no? I-analyze natin yun. So, why i-delay natin kung kaya naman natin na talagang start, di ba? So, ito yung nangyari, no? Mr. Save Early made 4.7 million, more than Mr. Save Later. So, start saving today. Yan. Tsaka alam niyo, nakakabata talaga pag may ipon kayo. Yan, tama ba? Kung tignan niyo lang yung tao, no? Pagka kasi madami na kayo nakakausap, nasa financial industry kayo, kita mo lang sa tao sa aura ng tao. Kung baon siya sa utang, makikita mo sa mukha niya na stress talaga siya, 'di ba? Tumanda agad, 'di ba? Pero pag may ipon ka, may investment ka, batang-batang tignan talaga no? So, ito yung 2 options natin. Sobrang nakatulong din sa akin 'to talaga nung nag-start pa lang ako sa savings. Option 1, save now and enjoy later. Option 2, spend now and suffer later. Yan. So, lagi lang pong dalawa yan. Tsaka natatandaan ko, yung retirement ko, kung ano yung gagawin ko ngayon, may effect siya sa retirement ko. No? So, kung nag-save na ako ngayon, maganda yung magiging retirement ko. Pero kung medyo ayoko mag-sacrifice ngayon, sa retirement ako magsa-sacrifice. No? So, ganun lang talaga yung iisipin natin.